Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Tangka ng mga rallyista na makapasok sa Mendiola, nabigo. Anti-political dynasty bill, mariing ipinanawagan sa trillion peso march. Office of the Senate Secretary, tiniyak na walang nasunog na mga sensitibong dokumento sa Senado. Panghuhuli sa light electric vehicle sa national roads, ipinagpaliban. At 120 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa sibuyas, ipatutupad ng Department of Agriculture simula ngayong December 1. Matapos ang malawakang kilos protesta sa Luneta, sinubukan ng mga rallyista na magtungo sa Mendiola upang ipanawagan ang kanilang mariing pagtutol sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, ilang rallyista ang sinita ng Philippine National Police dahil sa pagsusuot ng balaklava na ipinagbabawal ng ordinansa sa Maynila, habang isang lalaki naman ang naaresto matapos mahulihan ng tsako. Naritong report ni Benedict Samson. Mariing pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa proyekto ng gobyerno. Iyan ang sigaw ng mga lumahok sa malawakang kilos protesta na ginanap sa Luneta Park sa Maynila at sa EDSA People's Power Monument sa White Plains. Matapos ang programa sa Luneta Park, sama-sama silang nagmarcha patungong Mendiola upang doon tapusin ang rally. Ngunit bigo silang makarating sa Mendiola dahil sa barikadang inilagay ng Philippine National Police. Pagdating po sa mga ganyan, open kami doon. Tatanggapin natin kung ano man po yung sinasabi nila. Ang sa amin po dito, hindi po kami pwede na maging complacent po o sabihin na natin na kumpiyansa pagdating po sa pagbibigay ng seguridad. Pinakamataas po na antas ng seguridad para mabantayan natin, hindi lamang po yung ating mga kababayan, kundi yung mga kapwa din po natin naglilingkod para sa bayan. Ayon naman kay National Police Commission Vice Chairperson Attorney Ralph Calinisan, maigpit nilang tagubilin sa PNP ang pagpapanatili ng maximum tolerance. Kailangan ng karapatan ng tao na makapagsalita. At of course, mag-ingat. Ingatan nila ang tao, ingatan din nila sarili nila. Kasi may pamilya lahat yan eh. Hindi naman magkaaway ang realista at saka pulis. We don't intend to micromanage the PNP. We're just here to check on them to know if they're okay. Wasaki itong halimaw! Itong mga salot sa lipunan! Bago magtapos ang kanilang programa, sinira din ng mga rallyista ang effigy ng Buhayang Dalawahan bilang simbolo ng pakikiisa sa pagkontra sa katiwalian sa gobyerno. Samantala, 3 individual naman na miyembro umano ng press na nakasuot ng Kevlar at bulletproof vest ang sinita ng mga pulis dahil sa nakasuot ang mga ito ng balaklava o takip sa muka. So, dinala po sila sa Station 5 at patapos po ma-identify na sila ay mga freelance na mga media. Sila po ay being funded ng isang grupong 220, parang ganun po, 2,001, parang ganun yung kanilang grupo na nagpapand sa kanila. At matapos naman po na ma-verify yung kanilang pagkakalinan at pinagsabihan po sila na meron po tayong ordinansa tungkol po dito, inirelease naman po sila. Isang lalaki rin ang inaresto ng mga pulis matapos mahulihan ng tsako. Sa trillion peso march naman na ginanap sa EDSA White Plains, bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, panawagan din ng ilang dumalo na maipasa sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. BBM, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Anti-Political Dynasty Law now, hindi kahapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas, sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Law. Payag ba kayo? That's why today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators. Suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the Anti-Political Dynasty Bill.
Ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat lahat ng ninakaw at hindi sapat ang pakaunti-kaunting pagbabalik ng pera sa kaban ng bayan. May utang sila na forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang sa pang-utang ng ating pamahalaan. Sinabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat ay gawin na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagla-livestream ng hearing nito. Kasi nangyayari ngayon parang general rule is executive session. When it's supposed to be the exception. The general rule is live streaming. So, doon sa guidelines nila. Pero bakit hindi pa nila ini-implement yung guidelines of the live streaming so far? It's supposed to be itong week na to, nung nakaraan, linggo na ngayon. Pero sa tanong naman kung masusundan pa ang trillion peso march, No comment on timing or anything, pero kung ganitong pace pa rin po na napakabagal po yung paggulong po ng katarungan ay I think sinabi na nga po ni Bishop Colin Bagafo na handa po tayo for a party. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng isang dating opisyal ng Philippine Marines na ang pagkakaisa ng mga Pilipino ang susi upang magtagumpay ang laban ng taong bayan kontra korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa retired official, maaaring ito rin ang maghikayat sa mga men in uniform na makiisa sa laban kontra katiwalian. Nagbabalik si Benedict Samson. Halos magtunod na mga isinasagawang protesta ng iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa kabila ng panawagan ng mga ito na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control project at iba pang proyekto na may bahid ng korupsyon, wala pa ring malaking isda ang naipakukulong ng pamahalaan. Para kay dating Philippine Marine Corps official na si retired Colonel Ariel Querubin, para makamit ang hustisya, nararapat na hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga Pilipino. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? Kasi ngayon masyado tayong na-polarize eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan, no, ng taong bayan o ng mga, lalo na yung mga men in uniform. Kasi ngayon sabi nila, is it worth taking the risk? So ngayon, di ba para bang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba na sa inyo. Sa inyo noon you can take the risk kasi wala naman talagang wala naman masyadong mabenepisyo. But now, ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama? Naniniwala rin ang dating opisyal na hindi na panahon pa ngayon ng civilian-military junta. Kaya nga ang advice ko, sabi ko, kung hindi rin lang tayo buo, sabi ko dun sa armed forces, forget it. Because the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. So sa akin ngayon, ayaw na natin ng extra constitutional na means para mapalitan yung isang di ba? Ang pakiusap ko lang sa gobyerno natin ngayon, panagutin lahat ng nagnakaw at bilisan lang nila, magpakulong kaagad sila ng malaking isda. Dagdag pa ni Querubin, sinabihan niya rin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maging maunawain sa kasalukuyang sitwasyon. Palagay ko naman, yun ang sinasabi ko kay General Browner nung nagkita kami. Sabi ko, Met, you're doing good, keep it up. You know, you are the full crew, so you should be more discerning kasi not all senior officers, not all, kasi may sumusulat sa inyo, pirme, have good reputations and you know that. Diba? They were just promoted or they became where they are now because of the good graces from their principals. So you should be more discerning kasi ang gulo Samantala, sa inilabas namang manifesto ng Association of General and Flag Officers Incorporated, nakasaad na hindi sila sang-ayon sa destabilisasyon at nagpahayag sila ng kumpiyansa sa AFP leadership. Benedict Samson,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Senado kahapon. Kinukumpirma naman ng Face of the Senate Secretary ang mga pasilidad at dokumentong naapektuhan ng sunog. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Localized sa opisina lang ng Technical Affairs Bureau ang nasunog sa bahagi ng gusali ng Senado sa Pasay City. Ito ang kinumpirma ng Office of the Senate Secretary o OSEC matapos ang halos 2 oras na sunog sa Senado. Bandang 6:30 ng linggo ng umaga, nagsimula ang sunog sa 3rd floor ng Senate Building. Nasa parehong palabag rin ang opisina ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., walang nasugatan o nasawi sa insidente. Habang ang nilalaman ng apektadong opisina ay mga dokumento ng mga sesyon sa Senado, rules, technical questions sa procedures at iba pa. Ngunit wala anyang sensitibong dokumento ang nadamay sa sunog. Pero ngayon masasabi natin na wala. Pangalawa, meron naman tayong tinatawag na mga file or data redundancy, no? Opo. Yung mga blue ribbon documents naman yan, alam naman natin didistribute sa mga members. Tapos lahat yan may tinatawag na digital twin, ini-scan din yan. So kung yun ang concern sa tingin ko, hindi naman yun ganong because of yung sistema natin in place na meron tayong redundancy. Bunsod na water pooling dahil sa pag-apula ng sunog ng mga bombero, naapektuhan ng mga nasa ibabang palapag, pangunahin na ang plenary session hall. Yes, may mga areas basa. Kaya lang nung yung ina-assess na namin, kailangan na magpatay ng ilaw para masigurado. So, yeah, merong sa session hall. May water leakage, may water leak doon. Dahil sa insidente, isasagawa ang sesyon ng Senado bukas, araw ng Martes, 1:00 ng hapon. Sinuspindi na rin ang lahat ng committee hearings na naunang itinakda ngayong araw. Wala pa rin inilalabas ang OSEC kaugnay ng findings ng fire investigator. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng maximum suggested retail price na 120 pesos per kilo para sa pula at puting sibuyas. Layo nito na maibsan ang presyo habang tumataas ang demand sa papalapit na holiday season. Batay sa monitoring ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS, umaabot ng nasa 300 pesos per kilo ang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 60 pesos per kilo lang ang imported na sibuyas, kaya naman ang 120 pesos per kilo na MSRP ay reasonable para sa mga retailer. Nagbabala ang Department of Agriculture sa umano'y mga grupo na nag-aalok ng peking alokasyon sa pag-aangkat ng bigas upang mas mabilis na kumita ng pera. Ayon sa DA, isa umano itong fake news at scam. Binigyang diin ng DA na hanggang December 31 ngayong taon ay umiiral pa rin ang rice import moratorium na layong mas stabilize ang presyo ng palay at protektahan ang mga magsasaka sa matinding gastos. Isasagawa ng Bureau of Customs o BOC sa December 5 ang ikalawang public auction ng mga mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa abiso ng Customs, sinabi nitong 10 a.m. ang simula ng public auction sa ground floor, Situation Room, Ocom Building, BOC Port Area, Manila. Pero bago nito, mayroong public viewing mula December 2 hanggang December 3 sa BOC PUC grounds. Kabilang sa mga sasakyang isusubasta ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Bentley Bentayga 2022, Toyota Sequoia 2023 at Toyota Tundra 2022. Ipinagpaliban muna ng pamahalaan ang panghuhuli ng electric vehicles na bumabaybay sa national road sa January 2, 2026.
Ayon naman sa isang mambabatas, mahalagang hakbang ito para mabigyan ng pagkakataon ang mga gumagamit ng light electric vehicles na makapaghanda sa bagong patakarang ipatutupad. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sa halip na ngayong araw simula ng pag-impound sa mga electric vehicle gaya ng e-trikes at e-bikes na bumabiyahe sa mga national highway, ipatutupad ito simula January 2, 2026. Yan ang inanunsyo ng hepe ng Land Transportation Office na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kasunod ito ng panawagan at hinaing ng publiko sa Marcos Jr. Administration kaugnay ng issue. Magpapatupad naman ng malawakang information drive ang LTO para maunawaan ng publiko kung saan lamang maaaring bumiyahe ang light electric vehicles o LEV simula ngayong araw ng Lunes. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Binigyan din ng LTO na ang ginagawa nito ay pagpapatupad lamang ng matagal nang umiiral na patakaran. Hindi bawal gumamit ng e-vehicle subalit hindi ipinahihintulot ang pagbiyahe nito sa national roads. Maaaring gumamit ng e-trikes at e-bikes sa local at secondary roads depende sa umiiral na pulisiya na nakasasakop na lokal na pamahalaan. Panawagan naman ni LTO Chief Assistant Secretary Lacanilao sa Kongreso magbalangkas ng mas malinaw at modernong batas para sa LEVs. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso. Ang aming panawagan, sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos. Samantala, ayon naman kay Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, mahalagang hakbang ang pagpapaliban ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa panghuhuli sa mga buwabiyaheng LEV sa national roads. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makapaghanda sa bagong patakarang ipatutupad. Nagbigay din ito ng assurance na makikipagtulungan ng Kongreso sa transport agencies para linawin at pasimplihin ang proseso ng registration ng LEVs at pagkakaloob ng lisensya sa mga gumagamit nito. Sa bahagi po ng Kongreso, handa po makipagtulungan ang Kamara sa lahat po ng mga transport agencies para tiyakin po yung pagpapatupad ng lahat po ng mga patakaran sa usapin po ng road safety at siyempre magkaroon po ng puwang sa atin pong mga kalsada ang lahat ng mga gumagamit po nito. Kabilang narito ang pagtitiyak ng LTO registration sa lahat ng LEVs na may bigat na 50 kilograms pataas, mapabago o lumang sasakyan. Pagtitiyak ng pagkakaroon ng LTO driver's license para sa lahat ng mga magmamaneho ng LEVs na may bigat na 50 kilograms pataas. Gayon din ang mandatory seminar sa road safety sa lahat ng bumibili ng LEVs, anuman ang bigat ng e-vehicles. Matatandaang noong nakalipas na linggo ay inanunsyo ni Assistant Secretary Lacanilao ang pagbabawal ng e-bikes at e-trikes sa national highways dahil sa mga trahedyang kinasangkutan ng mga ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo makikita natin sa ating screen, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan sa papunta ng monumento, gayon din naman po sa papunta ng Balintawak. At sa North Luzon Expressway o NLEX. As of 7:32 in the morning, good news po sa mga kasangbahay natin na babiyahe ngayong araw dahil maluwag po ang daloy ng mga sasakyan pagdating po dito sa may San Fernando Interchange hanggang makarating po dito po sa may Balintawak. Although dito po sa may Balintawak, going to northbound ay nagkakaroon na po ng pag-ipon ng mga sasakyan, gayon din naman po sa may Mindanao Toll Plaza. At sa Pardo Service Road sa Cebu City, nagkakaroon ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga.
Magkakaroon ng bagong strategic military assets ang Air Force ng North Korea ayon sa leader nito na si Kim Jong-un. Inihayag ito ni Kim Jong-un sa ika-80 anibersaryo ng North Korean Air Force. Binigyang diin ng North Korean leader na ang trabaho ng Air Force ay dapat mapaalis ang mga pang-espiya at military provocations ng kanilang mga kaaway. Mariing kinondena ng pamahalaan ng Venezuela si US President Donald Trump matapos itong ideklara na dapat ituring na sarado ang himpapawid sa paligid ng bansa. Hakbang na tinawag ng Venezuela na iligal at hindi makatarungan. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Mariing kinwestiyon ng Foreign Ministry ng Venezuela ang babala ni President Donald Trump na dapat ituring na sarado ang airspace ng bansa. Tinawag nila itong illegal, hindi makatarungan at isang agresyon laban sa Venezuela. Giit ng pamahalaan, walang legal na kapangyarihan ng Estados Unidos para isara ang himpapawid ng isang sovereign country. Kasabay nito nanawagan ng Venezuela sa United Nations at sa mga pamahalaan sa buong mundo na tutulan ang hakbang ng Amerika. Ayon sa kanila, ang pahayag ni Trump ay kasunod ng paglaki ng presensya ng US military sa rehiyon. Sinabi ng Venezuela na nagsagawa ang Estados Unidos ng hindi bababa sa 21 airstrike sa mga bangkang umano'y may dalang droga kung saan mahigit 80 na ang nasawi. Nagdaos din ng Venezuela military ng panibagong serye ng military exercises sa mga baybayin kung saan ipinakita ang kanilang anti-aircraft systems at artillery. Sa panig naman ng Amerika, nag-deploy ito ng pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, ang USS Gerald Ford, kasama ang humigit kumulang na 15,000 troops malapit sa Venezuela. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nagsagawa ng isang espesyal na guided tour na may kasamang New Zealand Sign Language interpreters ang Wellington Zoo sa New Zealand. Layo nitong maging accessible at inklusibo ang karanasan sa zoo ng mga bisitang may kapansanan sa pandinig, kabilang na rin ang kanilang mga pamilya. Naritong report ni Early Briones. Isinagawa sa Wellington Zoo sa New Zealand noong Sabado, November 29, ang isang natatanging guided tour para sa mga bisitang may kapansanan sa pandinig. Ang guided tour na ito ay may kasamang New Zealand Sign Language o NZSL interpreters upang mas maintindihan ng mga bisita ang mga impormasyong na ibabahagi sa kanila tungkol sa mga hayop. Layunin ng nasabing proyekto na gawing accessible at inklusibo ang karanasan sa nasabing zoo, kung saan ang edukasyon at kasiyahan ay naibabahagi sa lahat ng pantay-pantay, lalo na sa mga kabilang sa deaf community. Ayon kay Sarah Pibak Alexander ng Wellington Deaf Society, mahalaga para sa mga batang may kapansanan sa pandinig na magkaroon ng mga modelo sa natural na kapaligiran tulad ng zoo. Nagdulot ng sobrang kaligayahan ang nasabing proyekto, hindi lamang sa mga batang may kapansanan sa pandinig, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang na makita ang kanilang mga anak na masaya at aktibong nakikilahok dito. Bagamat ang nasabing programa ay one-time event lamang, umaasa ang marami na maging regular ito na feature ng Wellington Zoo sa hinaharap. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala at ginawara ng parangal ang UNTV News and Rescue sa ginanap na Asia's Icon Awards Night 2025 sa Bangkok, Thailand. Kasama sa mga tumanggap ng parangal ang isa sa mga UNTV correspondents at ilan pa nating mga kababayang Pilipino. Narito ang report ni RK Liorca.
have UNTV News and Rescue. We have the broadcast journalist, Professor Yorka. Kinilala ng Thailand International Leadership at Asia's Icon Award-giving bodies ang UNTV News and Rescue sa ginanap na Asia's Icon Awards Night 2025 sa Bangkok, Thailand noong Sabado, November 29. Ginawaran ng International Media Network Excellence for Humanitarian Advocacy Award ang istasyon dahil bukod sa paghahatid ng mga makabuluhang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, nangunguna rin ito sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo publiko sa kapwa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang UNTV Rescue is number 1 sa pangunguna po sa pagtulong sa kapwa nating mga Pilipino. Hindi lang mga kapwa nating Pilipino, ang dami pa. Alam ko, marami pang ginagawa talagang UNTV. And I'm so happy din, it's my honor din na mabigyan din kayo ng karangalan at makakasama ko pa kayo. Marami pa kayong award na marireceive dahil alam ko marami pa rin kayong ginagawa para sa ating mga kababayan. Personal ding kinilala ni Dr. Lito Buwan si Kuya Daniel Rason dahil sa pangunguna nito sa advokasya ng istasyon na pagtulog sa kapwa. Kuya Daniel, matagal na kitang hinahunting. Bibigyan kita ng award, no? Kasi kayo po ay nagiging inspiration ng maraming mga tao. Nakikita po namin ang puso ninyo sa pagmamahal, lalo na sa kapwa. Talagang namana ka kay Brad Ellie, no? At ipagpatuloy mo lang kapatid na Daniel na yung pagtulong sa kapwa at pagbabahagi ng salita ng Diyos katulad ng ginagawa po natin ni Brad Ellie. Bukod dito, ilang Pilipino pa ang tumanggap din ng parangal sa iba't ibang larangan. So this award is mostly like Asia's Global Educator Award for Humanitarian Service and Sustainable Youth Empowerment Champion of the Year, which exclusively explains what I really do in my life. Just like I've started at 12, where volunteering is really my passion, and right now at the age of 21, I'm still continuing it without the help of others. So for our country fellow men, for our Filipino, it is our pride to be a Filipino and awarded here. At the same time, for the integrity of the work, specifically now we are facing such issues like flood control, ghost projects, something like that. But don't worry, don't lose hope for the future of the Philippines. There is still a lot of engineers and contractors that is doing well in our country. On behalf po ng Dr. Pau ABC Management, nagpapasalamat po kami sa Asia's Icon Awards Thailand sa pagbibigay po sa amin ng award. Award na ito, makakatulong po ito sa aming company para mas makilala siya at mas makatulong po sa ating mga kababayan. Ang pagkilala at pagbibigay pugay sa husay at galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan at sa layunin nilang makatulong ay tunay ngang nakapagbibigay ng inspirasyon sa iba upang lalong magsumikap at magbukas din ng kanilang puso para sa kapwa. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs chapter 29 verse 17 na nagsasabi, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Professional. Oh. Kaya magandang upo na kagalang-galang. Sakit sa likod. Ay, ang hirap naman na umupo. Upo na lang. Oy, broski! Ay, good morning, broski. Ba't ganyan ka maglakad? Ito kasing kape ko, muntik-muntik ng tumapon eh. Teka,
Balance ko muna. Oh. Mayari. Jahit tuloy ito kasing kape ko, pahamak Mag-walk-in like a boss sana ako. Kaso nagmukha akong intern kaysa boss. Bira. Ikaw, kanina napansin ko parang paiba-iba ka ng pwesto ng upo. Ikaw nga, tignan mo nga. Ano bang magandang parang yung mukhang kagalang-galang. Yung may dating na upo. May mukhang professional. Yan. Sabi nga nila na yung pag-upo. Oh, Celine, nandito na pala Celine. Ano yan? Kanina ko pa hinahanap yan Bakit ganyan ka maglakad? Parang pasan-pasan mo ang daigdig. Pagod na ako. Pagod ka na? Grabe yung pinagdaanan ko nitong weekend. Pagod ako, nag-travel ako, ang haba ng nilakad ko. Tapos pag-uwi ko, alam niyo, feeling ko that mapahinga na lang ako. Pero tinapos ko pa yung grade sa mga estudyante ko. Ay, kasalanan mo yan. Ginusto mo yan Pagod ako. Kaya, ayun. Eto, hukot tayo for today's video. Pagod na. Pero gusto ko naman kasi talaga ng confident walk. Kaya lang, wala. Stress walk na yung nangyari ngayong araw. Mukhang pagod na pagod sa paglalakad mo Ikaw, hirap maglakad. Ako, hirap umupo. Upo na nga lang Ang hirap Tamang pag-upo na lang. Ano ba? Good morning! Tatanong ako sa inyo. Ay, kasi kailangan daw, executive daw yung look, ganon. Pero parang, sobrang laki, no? OA sa laki. Parang hindi na bagay. Parang hindi yan sa'yo kasi. May naliligaw. Sino to? Sa'yo ba yan? Guard. Nag-concentrate ako. Guard. Ayun. Ano namang trip yan, Tini? Ba't parang feeling model ka ngayon, ha? Kaya magulo dyan. Kasi sinasabi nila kapag naglagay ka daw ng libro sa ulo, tapos naglalakad ka, mapapractice daw yung posture mo. Ito, dagdag mo to. Kaso sumasakit lang yung leeg ko dito. Dagdagan natin. Parang ang hirap naman, masakit sa liig, kaya mamaya na lang, tutuloy ko na lang ulit mamaya. Pero in fairness, pwede naman. Pabalance ka pa ng book, ha? Ganon. Sige, upo ka na. Okay na, pwede na. Okay na yan. Hindi, Miss Philippines, dito, lang. Talaga. So basically lahat pala tayo ngayon, kailangan matutunan natin itong tamang executive presence. Wala tayong presence pala. May ganun pala. Parang wala nga talaga tayo nun. Pero kasi totoo yun, malaking bagay kasi kung paano natin kini-carry or pinapresent yung sarili natin. Yung parang di ka pa nagsasalita, ramdam na nila kagad. Pagpasok mo, ay professional yan, confident yan, gano'n. Parang di tayo ganun Oo nga. Di ba sabi nga, di ba, hindi lang yan about posture o magandang outfit. It's about presence, how you move. Ayoko na talaga. How you connect and how you carry yourself with purpose. Pang beauty pageant yung mga sinabi mo, ha? Pero kidding aside, perfect time to para pag-usapan natin kung paano ba talaga magkakaroon ng executive presence in motion. Yung hindi sablay, hindi nakakatawa at hindi nakakapagod. Pero ito don't worry guys, dahil meron tayong inimbitahan para magturo sa atin kung paano ba maging confident, composed, and compelling. Let us all welcome to the program our personal effectiveness coach and corporate communications guru, Miss Sheila Viesca. Good morning, Sheila. How are you? Good morning. Welcome to Good Morning. Galing na natin yung blazer natin. Mapapagalitan tayo. Ma'am Sheila, bati po kayo sa ating mga viewers. Hello everyone! Good morning! Good morning. Ito po Ma'am Sheila, kasi kanina binanggit ng mga friends ko dito yung tinatawag nila na executive presence. Ano po ba ibig sabihin ito? Celine, great question and very good topic. Kasi you don't need to be an executive to have that kind of presence. Mali talaga yung iniisip natin. Kailangan silaw ka muna. Siyempre, presensya. Dapat, you're fully there. Anywhere you are, whatever it is you're doing, hindi lutang. Hindi sabog. Hindi nagkakalat yung presence mo. Okay. When you're put together, whenever you talk, whenever you nod, people listen because you have that air of credibility and authority. At ikaw rin, you are very mindful when it comes to the people you're talking to. You get to sense their body language, their responses to you.
and respond accordingly. So, yung posture mo, the way you carry yourself, guarantees that you are 100% there. Executive presence. Yun po yung reason kung bakit mahalaga yung movement, yung posture, tsaka yung, syempre, yung body natin, yung body language natin sa pag-project nung ating gustong maipakita, no, sa atin pong mga nakakasalamuha. So, gaano po kahalaga yung mga yon, yung posture, yung movement natin, yung body language, para ma-project natin leadership. Example po, leadership at tsaka confidence, Ms. Sheila. Well, ang kagandahan nito is that our physicality, our physiology affects our psychology. Diba kung ang lakad mo mukhang hindi ka pa sumusweldo or wala ka pang allowance, ikaw pa yung nauutangan, ikaw pa yung nahihiraman, bakit kaya ganun? Yung pagpasan mo yung daigdig, parang pabigat ng pabigat, buong universe na talaga pag-uwi mo. So, when we hear about mind over matter, our mind is our most powerful tool, totoo yun. But the way we package ourselves affect how we feel. And how we feel end up affecting what we project. And what we project, of course, subconsciously, consciously, affect our entire being kasi naiisip mo about yourself and about the world around you. Yun ang eventually the energy that sustains you throughout the day. So parang somehow po, if you look good, you feel good po, ganun po. If you feel good. And you do more good. Perfect. Pero Ma'am Sheila, pwede niyo po bang ituro sa amin kung ano po yung mga tamang gawin para magkaroon po ng executive presence? Wow. Okay. Or ano lang, First, yung confidence ano ba Anxiety. talaga. First of all, sa pag-upo, kasi nakaupo Nako, ito naman na. tayo. Ayan. Ayan. Lalo na pag nakaharap tayo sa TV or we are in a meeting, wag mong sakupin yung buong upuan. Okay, occupy 1/2 or 1/3 of it. And then make sure that your hips are pulled together, hindi yung nakasalampa ka kasi nakakapagod talaga. Pag lahat ng bigat ng katawan mo, dala-dala mo, di ba? Ayan. So, ide-demo po natin, Ms. Sheila. So, dapat po hindi full yung, yung todo. butt natin nakaupo sa chair. So, dapat kalahati lang. Oo, kasi we have a tendency to slouch. And we end up gaining more weight on camera. Okay. Oo. However, kung kaya mo naman, o sige, pangatawanan mo, sasandal ka, basta wag mong ibabagsak yung katawan mo. So, imagine that there's a string pulling you up. So, pulling you up from the hips up. Inaantok na si Josh. Nahihirapan Kaya ako wag po maupo nakaganto dito. dapat, Miss Sheila. No? Yung iba nga kasi minsan kapag kapagod, uupo, nakaganto na lang sila. Dapat nga naman nakaganto. Nakataas yung hips. That's right. And for you not to feel the weight, okay, chest is not out, it's up. Out, up. So yung sternum natin dito, up. Inhale, exhale muna tayo kasi pwede namang huminga, di ba? Hindi na huminga. Yung natural na formal. It has to be sustainable like anything that's worth doing. Kailangan kaya mong pangatawanan. It becomes part of your life. Okay, so inhale, exhale ka lang. And imagine your collarbone spread out. Okay, spread out siya. And then slightly raise your shoulders. Roll to the back. Tapos medyo idiin mo ng konti yung head mo. Ayan. O mag-smile ka. Pwede namang mag-smile. Pwede pala mag-smile. Masyado nagpo-focus sa posture eh. Seryoso po kami masyado kung paano gagawin. And then ngayon, yung bigat natin, hindi dapat nakabagsak lang. So, mind your hips. O pwede na ba tayong tumayo ngayon? Pwede na po. Yes, Okay. So, hindi rin dapat nasa tuhod lahat. Kaya, make sure that you activate the inner edge of your feet. Diba? Inner edge, hindi yung labas. Hindi yung likod masyado, inner edge. Okay? At pagtayo, okay. Ayan na. Tumayo ka agad, ganun. Ayan. Lagot. Ito na. Ayan na yung So, paglalakad tayo, mind your inner edge. So, pwede yung mga, for balancing, naglalagay ng logbook sa ulo, medyo mabigat yan. Start tayo sa, feet natin. Lakad lang, inner edge. Okay, go. Ayan. Bang. Ngayon, kasama ka, Ian and Josh. Ayun, Dito sige tayo. So, doon tayo. make sure to activate your inner thigh. Inner. Hindi yung labas, ha?
Pag naglalakad ka, Ano po dapat ma-feel namin? ito. Yan na. Yan na, mapapalo na tayo. Ito. Ayan, lagot. Hamstring. Ito pong Moving, likod. moving up. Move up your hamstring para hindi masyadong nakabagsak. Tapos, inner thigh ang nag-a-activate. Saka, inside edge of the feet. Ngayon, paglakad, natural lang ang lakad. Okay. Sige na. Sabay-sabay tayo naglalakad. Oo, ayan ang Okay. na-activate. Yan, Yung hands po. Paano po yung... Sa kamay po kaya ka po gumaganon. Ganyan. Dapat ba sabay? Okay. Since ka naman dyan. The other thing that carries your body upward, ribs. Kailangan up and ayan. Oo. So, you roll your shoulders to the back. Tapos, yung ribs mo, konti lang, slightly, kasi hindi naman tayo nagka-catwalk, di ba? So, when you move your legs, para siyang nagsistretch lang, mararamdaman mo yung ribs. Otherwise, parang robot, di ba? Tama kayo yung ginagawa natin. Ano ba nabi-feel nyo? Oh, may bigat siya dito. Dito po, may weight po siya dito. Parang Yes. catwalk. Okay. Here. Oo. So, two parts yung body natin pag naglalakad tayo. Yung upper, break sa hips, Saka tapos ito yung po. lower. Pero walang babagsak dyan. Opo. Dapat nakataas talaga to, mga kasangbahay. Oo. Ito, yan. Kaya mararamdaman mo dapat habang naglalakad ka yung hamstring. Okay? And inner edge. Go, go, go! Parang busy. Okay, kailangan meron tayong appointment. Okay, Meron tayong kailangan. pupuntahan. Everyone. Yes. Okay. Hi, good morning. Hi, guys. Good morning, everyone. Good morning, mga kasangbahay. Okay. Dapat Diretso lang. kumakaway ba? Pag, Parang politiko na tayo nito. Yun pala yun. Oo nga, dito balance pa sila. ramdam siya. Tsaka So, parang nakaka-boost siya ng Yeah. ng aura, ganon. Yes. May presence. O, the other thing, 2 lanes. Pag naglalakad, hindi kailangang Gumagano-gano. 2 lanes. Siyempre, if you're going to exaggerate a bit, 1 lane mo. Pero normal executive walk, 2 lanes lang. Ayan. Always mind the inner thigh, Check ng mga... hamstring moving up, chest up, roll your shoulders to the back. Ayan. O, isa pa, activate the ribs. One more. I-move mo yung naghahabol ng ribs. away. Nakabulan lang tayo. Tama ba to? Ayan. Konting movement ng ribs, kahit sa mga guys. Yung nasa runway, no? Yes. Okay. Tama po ba Another kami ni tip. Sheila? Oo. Now, imagine niyo yung hips nyo. As it moves, nag-o-open siya. Hindi siya nag-close. Okay. Palakad tayo, ha? Roll your shoulders to the back. Nag-open. Okay? And then, pag walk nyo, let's step with our legs. Okay? With our feet. Nararamdaman nyo ba? Yeah. Okay. We move. Go. Oo nga. Okay. So parang Dito nga yung bigat. yung weight na pupunta sa one side. Yes. Ngayon, magpo-pose naman tayo sa camera. Uy, Ay, wow. Propose. May posing. Find your waist. find your Waist. waist. Yan. Kahit din And po ba then- sa boys? Saka ano? Yes, kahit sa boys. Whatever leg you move forward, wala din yung weight. Yung standing leg, nandun yung weight. Ah, ito. And again, on the standing leg, yung inner edge, inside the edge of the foot, yun ang ididiin mo. Hamstring up. Roll your shoulders to the back. Find your waist. Waist. O, dapat disente rin yung kamay, hindi nakaganyan. Ay, sorry. Pati pala yung... Ay, mga lalaki, okay lang. Medyo Ay, pwede okay. mong itago sa Pwede sa pocket. pocket. Okay. Yes. And then ladies, okay, roll your shoulders to the back para hindi kayo naka-lean forward. Ang vogue. Yan. So kahit anong leg ang tumutukod, inside edge. Perfect. Pero paano po, ganito po kunwari, normal po na tayo lang. Paano po yun, Miss Sheila? Ganun din, Ganun lang inside din edge din ang feet. Okay. Mas okay po ba na yung kamay ganito lang siya, relaxed, gano'n? Hold your one hand with the other. Hold your one hand. Basta ang importante, mukha kang relax and composed. Kasi pag nakaganyan ka, di ba, parang Or gano'n.
Or naghihintay ka ng grade Hindi po ba maganda yung ganitong position po na? Pwede rin. Pwede rin. But anytime you hide a portion of your body, it communicates either uncertainty or lack of confidence. Hides At the onset. So pag medyo the intention is to communicate confidence and credibility, you open up. Okay. Pag relax ka na, or kilala ka na nung audience mo, okay na. Pwede ka nang maganyan. But at the onset, open. Yung first impression po talaga, no? That's why the smile is open, the gestures open, hindi ganyan, hindi ganon. Pero yun nga, napapanggit natin yung tamang posture, pero yung body language din po pala importante. So ano po ba yung mga do's and don'ts kapag kunyari, harap kayo sa public? Ano yung hindi magandang practices pala na gawin na negative pala yung yung nare-relay natin na message kapag ganito po yung body language natin? That's a strong point, and that's why you have to be fully present. Okay. Kasi hindi porke umaayon ka, tumatango ka, you're being mindful. Minsan, tango ng tao, hindi naman nakakaintindi. So, your best tool is your ability to listen, to pay attention. And you're fully listening, you're 100% there, you will mind your posture, you will pay full attention to what the other person is saying, and then you can respond intelligently. Even the gestures will be mindful. Natural lang po siyang lalabas. Yes. Oo. Now, a consideration there is that the bigger your audience, the more slowly you have to gesture. Slowly? Yes, the bigger and more mindful the gesture should be. Kasi pag chika-chika, di ba? Kumusta na? Lalaki ng Yes, but if you're on stage, then mindful. If you're on camera, as minimal as possible. And then, of course, kailangan bantayan nyo rin yung alignment. So imagine that you have a triangle. Hindi siya 3D, ha? Isang line lang siya. Okay, your ears should be aligned with your shoulders. Hindi siya masyadong nakalikod, hindi siya masyadong naka-forward. Okay. And then still, chest up. Okay. Natin nakalimutan. And then, syempre, mag-smile. Smile, the best outfit. Okay, isang walk uli. Mind your hamstring, inner thigh, and then the inside the edge of the feet. Shoulders, please. Collarbone spread out. Let's do it. Yes. Right. Nice. Samahan na natin ng affirmation. I am confident. I am confident. I am confident. Competent. I am confident. I am charming. I am charming. I'm so appealing. I'm so appealing. I can do it. I can do it. Aha. Okay, and then pose. And then... Pose na tayo. Yan. Okay. Pwede na. Executive presence. Meron lang po siyang parang tightness po, no? Kapag hindi ka sanay talaga dito sa area na to. Pero siguro on the longer po na ginagawa siya, practice po, mas magiging natural na hindi na siya parang stiff, ganun Yes, po. that's an excellent observation. When you say composure, i-compose mo. Even your tummy and your ribs, hindi siya kalat. Okay? So, when you exhale, you elongate your body. Sa tamang pagtawa po pala. May rich laugh daw na sinasabi. Rich laugh. Tayo mayaman. Dapat po siyempre nasa, ganun po ba? pag ganyan. Meron po bang tamang gesture sa babae? Pag tumatawa po kasi kami nakikita yung ngalang-ngalang. So, well, I guess among friends, you know, when you are with familiar Yun pa sa friends okay lang. Okay. But, of course, our authenticity is not a blanket rule. We can be misjudged when we are in our most authentic. So, mind mo kung sino yung nasa paligid mo. Yan, unang-una. Again, composure and your presence. Tama. Kasi pagkasama mo naman yung mga kaibigan mo, tapos bigla kang, hello others! Kaibigan mo as. Diba? But if you're with people who don't know you very well, make sure that you project that credible, confident stance. And you don't need to be an executive again to have that executive presence, which means
You simply have to be 100% there, mindful of your environment, and sensible when it comes to your responses. Perfect. Ang laki ng improvement. Okay, pakita mo. Pakita mo. Hindi balik ka sa upo. Babalik ako sa upo. Pero po, Tamang pag-upo naman daw. Kapag upo, doon ba sa akin? Go. Siyempre, maglalakad tayo. Lakad muna. Tayo. Hoy, Siyempre, di ba? pwede Para ka tayo na nagsasagala. mag-move ribs. masyadong stiff ka naman daw. Doon stiff? Okay. Yung ribs mo, opposite direction, ribs. Yan, okay. Sige. Yan, i-demo mo nga sa Talagang ako yung pinag-model niyo. Ang galing niyo doon. As you move your right leg, forward din yung right ribs. Diba? Dapat gumagalaw. Slightly lang. Hindi masyadong kembot. Pag Tapos, kumikembot, baka babae na yun. tuloyin ka lang ha, naka-4 na lanes ka. Dami mo kinain space. Sige nga, isa pa nga, bro. Yan. And then, mahirap gawin yan if you don't open up your collarbone, pull your shoulders or roll your shoulders to the back, saka yung hips mo. Okay? Forward, not side. Alright. Ay, Michelle, may question po ako. Paano po, kunwari may nalaglag na gamit, paano po sa girls po, paano po ipipick up yung mga gamit po? Kasi kami po, ganun lang kagad. Sakit kasi ang ginagamit ko yung daliri ko sa paa, ginaganon ko. Ginaganon ko. Kunwari po, nalaglag ko po. Nakalaglag po ako naglaro. Ayan. Ay, nalaglag. Ay, paano po ba siya? Still, be mindful of your environment. O, sino ba nakatingin? Kami. Nakatingin kami lahat. Okay. So, you bend your knees a bit, softly, at saka mo, damputin on the side. On the side. Yes. And also, you have your one hand to support yourself. Okay. Kani ang hawak or sa thigh. Parang ganun. Okay, again. Perfect. Saka, still, the string is pulling you up. Kasi, pag bumitaw yan, hulog ka. Kalimutan mo, ha? Diba? O, again. Kalimutan mo. Hala, ano ba yan? Nahulog. Nahulog ako the string. Ano po kayong ilalim? Sa kanang ganap na Disney princess. May executive posture. Naglinis. And then when you sit down, ganun din. Mind your hips, hatiin ang katawan, upper, lower, para hindi ka bagsak agad. Okay. O, dahan-dahan lang. Yan. And then, very good. One foot over the other. Okay. Oo. Or, much better, feet flat on the floor. Okay. So, hindi po advisable kasi may mga nagko-cross ng legs, may mga nagtataas ng pang ganyan. So, pag ganun po ba, hindi siya masabi na formal tignan? Informal po ba yung mga ganung pag-upo? Well, we just have to consider that there are people who may mind it. So, sa bahay, okay lang, mag-relax ka. Pero, when we're in formal gatherings, as much as possible, do not cross your legs. No. Because what is that communicating? Masyado kang relaxed, masyado kang familiar. Okay. Right? And sometimes, it can breed contempt kasi it shows lack of respect for some people. So you don't want to miss any ground, especially with matters that you can manage, such as the physicality and your overall presence. Bigat pala ng cross-leg lang. Pwede ka na kung ano na mangyari, no? Pero ang hirap niyang upuan nyo ngayon, kasi high chair siya. May tamang pang-upo rin po ba sa ganyan? High chair. Ganun din naman. Roll your shoulders to the back, chest up, and then alignment, ears and shoulders. Inhale, exhale, relax lang. Tapos, Hindi na humihinga eh. Okay. And then, yung hips mo, kailangan you mind it para hindi masyadong bagsak. Okay? Ribs, you inhale, it closes, body elongates. Walang masyadong pagkakaiba when you are seated or when you are standing. Ito yung do's, ito yung don'ts. Yan. Tsaka laking tulong po nung sinasabi niyo, Miss Sheila, nung parang mag-imagine ka ng string na applicable sa walk, sa pag-upo. Ang ganda po niyang guide din. Oo, and the power coming from your inner thigh and hamstring. Para hindi ka masyadong loose sa movement. Yes.
Miss Sheila, ano naman po yung reminders niya sa ating mga viewers para po yung gusto nilang matutunan talaga itong executive presence? Well, ang maganda dyan, you look at the quality of your overall life. So make sure that you're doing the things that you love to do, that benefit yourself and benefit other people. Yung sinasabing follow your bliss, pero ano ba yung meaning nung bliss mo? Nakakagaan ba? Kasi pag magaan ang pakiramdam mo, then the walk is, the proper walk is easy. Pag maganda yung ginagawa mo, then the stance that is natural ends up being charming. At pag yung intentionality mo laging nandun kasi you're 100% there, then it's easy to move forward and find meaning in everything that you're doing. Yan. So everything else will follow naturally. Well, ang takeaway ko dito, yung ability natin to listen din. Yung sinabi ni Miss Sheila. Kasi kapag naintindihan mo yung sinasabi, yung pag-respond mo dun sa tao, didiretso na siya, will follow din as well. Tama. Tsaka yun nga, yung presence, napaka-importante niya. Tsaka minsan, di ba, di mo man kilala yung mga tao kasi nakapanigid sa'yo eh. So yung impression, yung first impression talaga, ang laki, ang big deal pala talaga niya. So kailangan maipakita mo yun sa kanila, ano bang klase ng tao ka, based kung paano ka gumalaw, yung body language mo, yung posture mo. Yeah, right. Thank you so much po, Ma'am Sheila Viesca, for sharing your time and expertise with us today. Sobrang gumanda po yung ano namin dyan, yung posture namin. Parang meron na kaming bagong pag-aaralan po. Practice. Yes. Nakaka-empower, di ba? Kapag marunong din tayo nung gano'n. Mamaya wala nang gumaganyan. Hindi na naging relax, no? Pero yun, thank you so much po, Miss Sheila. Thank you. It's always a pleasure to be here. Ang tagal ko ng the last Yes po, tagal. Years. Yes. Ay, Miss Sheila, para po dun sa mga kasambahay natin na gusto ring matutunan itong mga natutunan natin na mas hindi Mas ganito in-depth kabilis. pa. I mean, talagang mas mas tututukan. No ba? Saan po ba nila kayo pwedeng ma-contact? Well, you can reach me at talkshop.ph. So we cater to executives, students, all executives from varied industries, teaching them not only executive presence but leadership, salesmanship, communication excellence. Wow. And of course, it's about packaging yourself for the right opportunity, being in your right element all the time. Kung ano man yung matututunan mo, what's important is that you become the quality person that you intend to be. So, Talk Shop. Yeah, follow nyo na. And Miss Sheila, baka may gusto po kayong batiin sa mga kasambahay. Hello to my mom. Good and morning. to my sister and brothers, to Gab and Louis, and to everyone. Stay tuned always to UNTV. Yes, good morning. At again, maraming salamat po, Ma'am Sheila, for guiding us at sa pagpapaalala sa amin. Nakakalimot yata po ako. At baka nga hindi ko kasi. Super relaxed. Maraming salamat po ulit, Ma'am Sheila. And thank you. Yes, we have everything that we need to excel in what we do. And the physicality is that one thing that you can embrace and keep practicing para ma-develop pa yung presence. Keep practicing. Again, maraming salamat po for joining us today. Mga kasambahay, keep practicing itong mga tips natin ngayong araw. It's time, mga kasangbahay, para sa ating What's for Breakfast. At syempre, hindi na natin patatagalin, no? Ipapakilala ko na ang aking guest for today. Isa po siya sa mga expert pagdating sa pagbabudget ng pera at tumutulong sa ating long-term financial goals. Let's welcome to the program, Miss Elise Motilla. Good morning po! Good morning po, Miss Ira. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Iyon! Grabe, ang ganda naman yung guest natin. Pero ito po, Miss Elise, very curious kasi ako. Dream job mo ba talaga yung pagiging financial consultant? Ayun. So actually po, no, so malayo sa personality ko. Kasi ang alam ko talaga, mahihain ako. So, kala ko lang pala. So parang kumbaga, nung time din na nag-OJT ako, is umiwas din talaga ako sa pagka-financial advisor. Parang muntik na maging cause ng delay pa ng graduation ko. No, pero during pandemic, kumbaga yung nakita ko yung purpose, no? Kumbaga yung purpose na kailangan ko. So why not to
to maging advocate din. Opo. Nung, Ilang years na financial po ba kayo as a financial consultant? 4 years. 4 years. So, since 2021, so pandemic time. So, very kumbaga, actually, nagkalakip-lakip lang din naman talaga. So, parang wala siya sa plan. So, ang plan ko kasi talaga is mag-back office lang, tapos business. Yes. Yan. Kasi nga, ayoko yung personality ko is ayoko yung kumausap nga ng tao na stranger pa, ganyan. Pero I'm here, di ba? Nasa harap na ng TV. Ayan. Correct. Pero ano yung pinaka-memorable naman na experience mo sa iyong work? Kasi syempre, 4 years na rin. So, marami-rami ka ng taong nakausap. Ano yung pinaka-memorable din sa'yo? Siguro yung pinaka-memorable sa akin yung is nakapunta ako na ibang bansa, no? So, isa kasi din siya sa unexpected kasi parang ako, lakwatsera, pero parang takot ako magpunta na ibang bansa, tas airplane, ganyan. So, isa siya sa unexpected na nangyari din sa, kumbaga na-experience ko here in my job ko. Tapos, siguro isa din na pinaka-memorable nung meron akong client. So, nasa Boracay kasi ako. So, for vacation. Tapos, biglang may nag-chat sa akin is for may nire-refer siya. Nakapatid niya na parang interested. So, ako naman, so parang, kumbaga, right after ng fund, no? So, nag-call agad kami kasi OFW. So, aalis kasi siya. So, may urgency. So, yun. So, ang fulfilling lang din na kahit nasa vacation ako is yung work-life balance na nakatulong pa din ako sa kababayan natin bago umalis ng bansa. Pero ito bang work mo, ano siya, katulad nga nung sinabi mo, nasa vacation ka, tapos natawagan ka, parang hirap ka ba to yung makapag-grocery pa? Kasi parang lahat ng oras mo nasa ibang tao, nakakapagluto ka pa ba para sa sarili mo? Ayan, so actually, mas masaya siya, no? Mas exciting kasi hawak mo yung oras mo. No? Flexible time. So, ikaw bahala, gusto mag-work ng umaga. Tapos, relax ka ng hapon, tapos work ka ulit ng gabi. So, ikaw bahala kung kayan mo, halimbawa, umaga, if meron kang morning sickness, gusto mo mag-workout lang, gusto mo makipag-bonding lang sa family. So, ikaw mag-a-adjust kung saan mo gusto time na mag-work. Sa schedule lang ng parang working. So, meron lang kaming target hours, siguro parang hindi naman siya monitored, pero parang goal siya na every day is meron kang 6 hours, 8 hours. Pero ikaw mag-aalat nun kung kailan mo siya ilalagay. Galing. Pero eto na nga, bilang may time tayo ngayon, araw na yan, at naisingit mo ang Good Morning Kuya at ang What's for Breakfast, meron ka palang prepare para sa amin. Sige, banggitin ko na muna mga kasangbahay kung ano ang lulutuin natin. Ito ang Spam Musubi. At syempre, ito po yung mga ingredients natin. Meron tayong spam, ayan, or luncheon meat. Meron tayong seaweed paper, meron tayong rice. 1/2 kilo yung nakalagay, pero siguro kahit hindi naman 1/2 kilo talaga, kung ano lang available na bagong saing sa inyo. Yun ang preferably, bagong saing. O mayonnaise at spam musubi sauce. Ito po yun, yung mga ingredients natin for the sauce. Yan, maganda kasi meron tayong actual na measurements. 4 tablespoons of ketchup, 2 tablespoons ng soy sauce, 2 tablespoons ng sugar, pinch of pepper, 1/4 cup of water, 1 tablespoon sesame oil. Ayan, ano lang yun, optional lang po yun. Tama ba? 1/4 cup yun ng tubig or 1/4 tablespoon? 1/4 lang po, kumbaga water. 1/4 water. 1/4 cup of water. Okay, cup. Ayan, nasan ba yung water natin? Ayan, baka kailangan natin pa-additional ng water po. Sige, kumbaga lagay lang natin siya dito. Okay. Sama-samahin na natin. Actually, parang 4 naman to. Sige, start na natin. On natin ito. Ayan. So, ito po, ang gagawin natin dito is simmer lang natin. Yes po. Para mag-incorporate lahat. Kumbaga, yan lang yung magiging sauce ng pinaka-spam natin. Tapos, sakto naman siya. 4. Ito po ba, ginagawa mo ito madalas, Miss Elise? Actually, ang gumagawa talaga nito is yung kapatid ko.
No, so ginagawa niya kasi to na business. Talaga? Oo, so nagbebenta sila sa school, yung high school ko na kapatid, yung college ko na kapatid. So nagdadala sila sa school. Okay. So minsan, ito yung breakfast ko bago umalis ng bahay. Or minsan dala ko na. Kasi siya on the go. Ano pa pong ilalagay natin? Tapos 2 table sige, lahat po. Ilalagay na natin yung sugar. Ayan. Ito yung measured naman. Sesame oil? Yes po. Okay. Tapos, At pala huli natin yung sesame oil kasi ang sesame oil, mga kasangbahay, ay nawawala yung flavor niya kapag masyado siyang naiinitan. Ano kasi siya Okay na po yan. low smoke point. Okay na po. Okay. And actually, optional lang yung sesame oil Okay. kapag meron ng sesame oil. Okay, parang mas okay. Yan. Nakialam talaga, no? Opo, mas okay nga yan. Ayan, oo. Kasi Magagasgas. Teflon, magagasgas natin. So ito po, business po. Ito po ba bilang financial consultant, ay inano mo sa kapatid mo na nag-business ka? Or... actually, mas business-minded siya kaysa sa akin. Talaga po? No, bata pa lang, elementary pa lang, titinda ng Graham balls, mga ganyan. So kasi meron din kami family business naman, nalugawan. Okay, talagang inclined kayo sa pera po, no? Yes. Okay, maigi yun. Pero ano po bang mga pwedeng maging tips mo, especially sa mga kabataan ngayon na, syempre, we're all grinding, talagang striving hard. Kasi syempre, nakita natin, hirap din ang buhay. Pero may iba na nagdo-double job pa sila, ganitong edad, or working student. Anong pwede mong maipayo sa kanila sa finances, Miss Elise? So actually, multiple streams of income talaga. Ano na siya ngayon? Hindi na siya luxury. Ano na siya? Necessity na siya ngayon. Opo. No, kumbaga meron, di ba marami ngayon? Talagyan po ba natin Sige po. Konti lang po. Yan, nag-working student. Opo. No, nag-working student. So ano na siya? Kumbaga, habang bata pa is magawa na yung discipline of saving. Oo nga. So, yung pagda-diversify, so yun naman yung parang magagawa mo siya kahit allowance lang yung binigay sa'yo. Okay. No? Kahit allowance na binigay sa'yo na di ka pa naman nag-work. Para once na nagkakaroon ka na ng work, is alam mo na kung paano siya i-budget. So, ngayon pwede natin ilagay yung spam. Yan. Okay. So, ibababad pa natin siya, ganyan. Opo. Medyo, kumbaga lang siya para lang maano niya yung sauce. Okay. Actually, pwede nga siya mini-mix lang pero mas masarap kasi siya kapag naka-simmer siya sa... Oo nga, para maluot yung lasa. Yes. No? Okay. Ayan, kinuha na natin yung recipe ng business ng kapatid mo. Kasi patok din siya sa mga kids. Oo so, nga. pwede itong pabao. Tama. Saka siya, kahit sabihin natin na luncheon meat, kahit paano meron pa rin naman kayong nutrients na makukuha dito mga kasangbahay. Dahil yung seaweed natin, it's very, very healthy. Yes. Yan po, siguro. Gano'ng katagal to, Miss Elise? Actually, naman siya. Kasi ito, sinasama lang talaga namin yung sauce. So, hindi naman siya sobrang kailangan matagal. Siguro 2 to 3 to 5 minutes. So, naman na yan? Basta is ma-absorb lang din niya yung sauce. Okay. Yan. Actually, pwede na. Pwede na yan. O sige po. Ano po bang gagawin natin after po niyan? Yan. Siguro, lagay ko muna ito dito. Sige, okay po. Help kita dyan. Yan. So, napakaganda po nung sinabi nyo, yung about sa saving. Kasi marami nga ngayon nakakuha tayo ng mentality na deserve ko to. Yes. Tapos ang daming gastos, di ba? Ang daming tukso online. Tapos kada labas parang hindi pwedeng hindi magkakape, ganun. Magluluho. Pero napakaganda lang kasi ilang taon na nga po kayo? 26. Ay, grabe! Pero napaka-achiever nyo na po. Parang dami nyo na pong sa life. Very inspirational po. Yeah. Ayan, sige po. Ano na po bang... lalagay na tayo ng, actually 1 cup lang yun. 1 cup of rice. Okay. So, yan, meron na tayong cup. Ayan, pwede na rin itong business, mga kasangbahay, Yes. Ito po, kahit hindi naman siya flavored na, no? Since flavored na yung ating... Ano lang siya, plain rice lang. Opo. Tapos, ilalagay natin siya dito. So, ito mga kasangbahay, alam ko kasi may nabibili nito sa labas na pre-made na for the musubi. But if wala po kayo ng ganitong size, ang ginawa lang po namin ni Miss Elise dito, yung isang sheet po ng roasted na nori, kasi may magkaiba po nito, meron siya na iba-ibang klase ng nori. Ito po yung specifically for the sushi or kimbap, ganyan. Hinati lang po namin to into 4. So yan, fold in half and then fold in half yung half.
Yan, gets niyo ba? Yes. Okay. Yung pinaka-with niya. Ayan, tapos ito po, kailangan nyo to, no? Talaga. So actually, optional lang naman yan. O kapag nagbi-business siguro mas maganda kasi Para mas madali. assured, okay. Pero pwede siya yung pinaka-can ng, can ng can ng luncheon meat. Luncheon Pwede na siyang meat. ginagamit na Okay. pinaka-molder. Wala na tayong plastic. Sige po. So, naghugas ka naman. Oo, naghugas po ako ng kamay. So, lagay mo na lang po Yan. yan dyan. Yan. So, ime-mold lang natin siya para may design. Okay. So, kailangan naka-gitna siya dun sa, sa seaweed. Okay. Yan. So, push lang din. Teka lang. Galing. Magandang bonding din to sa mga parents. Banding na to ng kapatid ko. So, pag Talaga? sila, nakaya na daw nila in 1 hour lang. Opo. Mag-provide ng maraming musu. Magkano po binibenta po ito ng 25 to 35. mura. So, depende yun kapag sa ano. Ayan, sige. After Sige, niyan, push sige, na. bilisan na Yan. natin to. Tapos, Ay, teka. Hindi ko push na. ma-push. Yan. Tapos, Taas mo po muna to. Yan. Okay, perfect. May choreo siya. Okay. Tapos lagay tayo ng mayonnaise. Okay. Yan, Alright. Sige, ako naman din. Tapos, Konti lang. yan. So, lalagyan natin spam. Alright. Sige. Okay, ako naman. Sige. Bilisan natin. Diba? Very simple lang siya. Okay. So, kaya And patok then, siya sa mga after po student. nito, Miss Elise, Tapos, i-fold na. i-close na natin. Okay. Actually, pwede itong may egg. So, prefer lang namin is walang egg para hindi siya madaling masira. Okay, that's it mga kasangbahay. At syempre kanina meron na kaming prepare, no? O, di ba? Hindi kami magpapahuli. O, sige, lagay natin yung ginawa pa namin ni Miss Elise. Ayan. 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 Perfect. Ito na po ang ating spam musubi. Maraming salamat po, Miss Elise Padilla, sa ating, syempre sa pagsama sa akin, gumawa ng breakfast at syempre sa mga natutunan ko rin na somehow mga tips din po para sa mga kabataan ngayon into saving money, ganyan po. At syempre po, baka meron kayong gustong batiin po or gustong i-promote po sa ating mga kasangbahay. Go ahead po. Ayan, siguro pa-promote ko na yung spam ng kapatid ko. And then yung family business namin, di Hoy Lugawan. So, nasa-search naman siya sa Google Maps, sa Waze. And then binabati ko yung family ko, yung na nandyan sa bahay, Motilla family, Yap family, Parsha family, Campomalis family, Tokayan family, Valiente family, puro family. Yes. Ayan, tsaka syempre sa Pro Life family. Opo. Pero sa mga gusto po na magpa-consult po sa inyo, yan, regarding finances, saan po ba nila kayo pwede makontak? Yes, so contact niyo po ako sa Facebook or Instagram. So, sa Facebook is Elise Motilla, and then sa Instagram naman, Elise Motilla or yung Elise, Elise Motilla na walang bawal sa gitna. So, okay. ayan. So, nakikita naman sa screen, and then my contact number is 0976-279-2922. Yay! Buti pa hindi makabisado. Ayan, screenshot na lang mga kasangbahay. Once again, thank you po, Miss Elise. Sana matry din ng ating mga kasangbahay yung yung ginawa nating recipe for the day. At sana matry din namin yung iba mo pang specialty dishes. At yan, puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama dyan sa studio. Dadalhin ko yung spam musubi sa inyo dyan. Wait lang kayo. Yay! Salamat, Ira at Miss Elise Motilla sa pag-prepare ng ating breakfast for today. At syempre, wag nyo kaming ubusan dahil titikman namin yan mamaya. Pero ngayon ay kumustahin naman natin ang isinasagawang weekly medical mission sa lalawigan ng Bataan. Naroon po si Sis Camille Malang. Good morning, Sis Camille. Yes po, good morning Kuya and good morning rin sa iyo dyan, Sis Salina at sa mga kasama po nating GMK host. At nagbabalik po kami mula rito sa Morong Bataan kung saan patuloy pa rin po yung ating pagbibigay ng iba't ibang serbisyo dito sa ating lugar para po sa ating mga kababayan na nangangailangan. At since open pa po hanggang 9 a.m. yung ating registration, tuloy-tuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kababayan o mga kasambahay na malapit dito sa area, which is a good thing po dahil nabalitaan po nila kanina na open pa rin po hanggang 9 a.m. yung ating registration. Kaya po sa mga nangangailangan,
ay talagang tinake po nila ang opportunity na to para po sila ay makapagpatingin sa ating mga doctors. And kanina po si Selena ay may nakausap po tayo dito na isa sa mga nakabalita po ng medical mission na sinasagawa natin ngayon, at sila po ay magkumare, magkapit-bahay po sila. Ayan, nasya-shy type pa sila. Si Ate Eureka at Ate Nenita. Hello po, good morning po. Morning din po. Morning po. Ayan, medyo shy type lang po yung isa. Bali, extrovert and introvert po sila. Ayan po, kumusta naman po yung experience dito sa medical mission po? Ay, okay naman po. Maganda ang kalakaran. Nakakatuwa nga po. Ngayon lang ako nakapag-experience ng ganito. First time po ninyo? Po. Kaya nagpapasalamat po ako. Yan po. Ano po yung ipapacheck up po ninyo ngayon? Sa mata po, optical po. Sa optical po. Ano po, malabo na po? Dati na po ba kayo nagsasalamin? Oo, dati na ako nagsasalamin, ngayon nahinto dahil sa kakapusan nga po. Ayun po, mamaya po, loobin po ay matcha-check up naman po kayo ng ating mga kasama po. Salamat po sa Diyos. Dito naman tayo kay Ate Nenita na medyo shy type. Kumusta po? Okay lang po. Ayan po, first time niyo rin po dito sa medical mission po? Opo, ma'am. First time lang po. Ayan po. Same po kayo ni Ate Eureka nang ipapacheck po dati na rin po kayo nagsasalamin? O, dati na po. Yan, talagang twinning po sila, mag-best friends. Sige po, salamat po sa Diyos. And po si Ate Eureka at si Ate Nenita na magkumare at magpapacheck up ngayon ng kanilang mata sa ating mga kasama. At syempre po sa mga ganitong panahon po, nakakatuwa po na ang mga kababayan po natin, nakukuha po nila or sinusulit pa nila yung mga opportunity na ganito para mas makabawas nga po naman sa kanilang gastusin at alalahanin. And bukod po riyan si Celine, as of 7:30 a.m. meron na po tayong total of 130 registered patients. Kung saan sa medical consultation adult, meron po tayong 18, pediatric consultation 17, at sa dental services po natin, sa tooth extraction, meron po tayong 46. At sa optical services with free reading glasses, may 28 naman po tayo. At sa haircut, para sa mga kalalakihan ay meron po tayong 21. And God willing po, lahat po ng kasama sa ating mga registered patients at sa mga habol pa po hanggang alas 9 ay atin pong mapagserbisyuhan sa tulong po ng ating mga medical staff and volunteer. Mula po rito sa Bataan, balik po sa inyo si Celine. Maraming salamat, Sis Camille Malang, live mula sa Moring, Bataan. At samahan po kayo dyan. Morong Bataan. Ayan, pasalamatan din natin ang lahat ng volunteer doctors natin na palaging tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan po sa Morong Bataan. At sa MCGI Law Center na pwede naman pong lapitan ng ating pong mga kababayan para sa kanilang legal concerns. And shout out sa buong MCGI Medical Team staff! Hindi ko na isa-isahin yung mga pharmacists, yung mga Hindi ba may dental dyan? Good morning. Kompleto tayo mga kasambahan. Si Ate Ruth. Si Ate Ruth. Si Ate Ruth is here. Good morning po. Good morning po. Ay, sorry. Pero ito, i-acknowledge naman natin si Miss Elise Motilla na nag-prepare ng ating spa musubi. Nadala ni Ira. Pakita natin. Wow! Financial advisor ko yan. Talaga? Kasi ang financial advisor ko, si Tini. Lugi sa'yo. Lugi sa'yo. And syempre si Miss Sheila Viesca, hello din po. Thank you so much. Alam niyo ba, habang nagluluto si Ira kanina mga kasambahay, tuloy-tuloy ang training namin dito. Talaga? Tuloy lang ang laban ng karera. Training kami. Ngayon naman, bati natin ng Rizal officers and servants. Ang MCGI Taytay Muzon, Rizal Health and Care. Happy 24th Sabbath anniversary naman kila Brad John Ven Lisondra. At sa shoutout sa lokal ng C6 West Rizal. Good morning! Shout out din sa mga kasambahay natin. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Yes, and thank you, Natural One
Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 at binabati ko lang din ang aking mommy. Sana mahanap mo yung pinapahanap ko sa'yo at huwag mo akong pagalitan na. Pag-uwi mo, makikita mo yung hinahanap mo. Good morning, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Yes, broski. Good morning, Celine. Good morning sa aking moms. Hello, wala ba siya sa Moring Bataan? Wala siya sa Moring, nasa Morong. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya! Executive Presence.